Magandang umaga sa ating lahat. Yan, mga kalimitless God Church. Yan. And sa mga nasa online din po, good evening, good morning, saan man kayong panig ng bansa ngayon o mundo. Yan. No? Lalo yung mga kapatid nating mga nasa ibang bansa. Yan. And hoping someday makabisita rin sa inyong mga lugar. Yan. Alright. Ang title po ng ating pag-usapan ngayon ay Receiving Your Healing. No? Kasi nga, Receiving Your Healing. Supernatural Healing, rather. Yan pala yung aking activation. Sorry. Pansin nyo ngayon, dami-dami nagkakasakit, no? Hindi yan normal. Kailangan tinataboy yung mga sakit na yan, no? Lalo yung patutuan ni Ate Shane, no? Ganda, no? Yung tinaboy niya yung spirit of infirmity. Yan yung demonyo na nagbibigay sakit sa tao. No? Kaya, pag may karamdaman ka, magtatanong ka kay Lord, Lord, ano po ba itong sakit ko? Ano bang cause nitong sakit ko? Ba't may ganito ako? Lalo, inom ka ng gamot, di ka wa-effect yung mga gamot, punta ka sa mga doktor, wa-effect din yung mga doktor, no? Tapos biglang dito gagamitin mo yung yung supernatural healing na nanggagaling kay Lord. Magtatanong tayo, be discerning, no? Ano ba ang cause? Bakit nagkakaganito ang sakit ko? Bakit ganito yung karamdaman ko? Kakaiba, mga ganyan, no? Baka minsan ang cause pala yung spirit of infirmity, no? May story sa Bible, no? Yung 17 years na yata yun, o 18 years na Cuba. 18, no? 18 years na Cuba, no? Physically, kung titignan mo, pag-pray mo siya for umayos yung pagkakuba, tumuwid. Pero hindi, no? Ang ginawa ni Jesus noon, kinas out niya yung spirit of infirmity doon sa tao na nagpakuba sa kanya for 18 years. And then all of a sudden, umayos, no? Nawala yung pagkakuba, nag-straight yung body, no? Yan ang sample ng spirit of infirmity na nagbibigay sakit sa tao. Okay? Kunting background lang yun, no? Kasi nga, maging tayo, discerning, maging mautak tayo dapat. Kung yung diablo, inuutakan tayo dapat mas mautak kaysa sa kanya. No? Lalo sa ating mga karamdaman, no? Hindi naman tayo excuse kahit born again na tayo, tinanggap natin si Jesus Christ, our Lord and Savior. Alam natin si God is a healing God. Pero pag born again ka naman, nandito ka pa sa mundong ito, hindi naman tayo excuse. No? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka excuse. No? Sa mga nangyayari sa kapaligiran, nandito pa rin tayo sa fallen world, kaya may mga sakit, may aksidente, may kalamidad, no? Na minsan, yun nagiging cause ng karamdaman o sakit ng isang tao. Okay? Pero bago yan, tayo po maning manalangin. Hallelujah, Lord. We honor you, God. We lift your name on high. We acknowledge you, God, as our healer, our deliverer, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, na inako niyo lahat ng sakit namin 2,000 years ago na matagal ng panahon. Pero kailangan lang namin angkinin ang mga bagay na ginawa niyo sa cross of Calvary. Isaiah 53:45, by your stripe and by your wounds we are healed. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We welcome your presence, Holy Spirit. Let the spirit of healing, the supernatural healing of God flow in our midst and even doon sa mga nasa online, Panginoon, makakaranas ng kagalingan ng taong mga may karamdaman. Salamat, Lord, as I share your word, ang kalooban ng magaganap, Panginoon. Dunamis, the Holy Spirit, flow in our midst as I share your word, Lord. As the anointing of healing flow. In Jesus' name, Amen and Amen. Ang teksto natin, no? Ang title nga pala ng teksto ng ating pag-uusapan mamaya ay sa Proverbs. Pero basahin yung title muna ay How to Receive Supernatural Healing. Yan. Paano ba tayo makakatanggap ng mga supernatural or healing or divine healing na tinatawag or miracle healing from God? Tingnan natin ano bang sabi sa Proverbs chapter 4, verse 20 to 22. Diyan po, pwede kayong magbukas ng Bible. Sabihin mo sa katabi mo, may Bible ka ba?
Yan, dapat may Bible ka kahit sa cellphone mo, no? May Bible ka dapat yan. Wag lang panay gaming, no? Kaya ako inalis ko ng mga ibang gaming eh. Minsan eh. Ang tinira ko na lang Candy Crush. Yeah. Kulit eh, no? Pampa-good vibes minsan. Yeah. Okay, Proverbs chapter 4 verse 20 to 22. Ang sabi doon, "My son, pay attention to what I say. Turn your ears to my words." No? "Do not let them out of your sight. Keep them in your heart. For they are life to those who find them and health to one's whole body." Yan, Proverbs chapter 4. Ano ba matututunan natin dyan, no, sa Proverbs na yan? Point number 1, na matutunan natin dyan about supernatural healing, stop. Sabi mo sa katabi, stop. No. Bakit? Pay attention to what God is saying. Renew your mind. No, minsan, kapag nakarinig ka minsan tayo ng tinig ni Lord, may maririnig kang kakaiba na hindi natin nakakasanayan minsan. No, nag-ask ka for supernatural healing. Lord, pagalingin niyo po ako. Tapos biglang ano po bang gusto niyo sabihin sa akin? No? Pag nakarinig tayo minsan ng tinig, tapos kakaiba. Parang, totoo kaya? No? Minsan may ganun, no? May story sa Bible, sa Mark chapter 5, no, yung anak ni Jairus. Si Jairus pumunta kay Jesus. Sabi niya, "Panginoong Hesus, ipatong mo naman yung kamay sa anak ko. Kasi siya ay agaw buhay at siya'y gagaling." Sabi niya. Tapos, sabi ni Jesus, "Sige, sasama ako. Sama ako sa bahay niyo." Okay, punta sila, naglalakbay na, papunta doon sa bahay. And then all of a sudden, may tumatakbo. No? Among Jairus, no? Yung niya, servant niya. "Boss, yung anak mo, patay na." No? Patay na. Bakit mo pa abalahin yan? Yung guro, si Jesus, bakit mo pa abalahin yan? Wala na, patay na ang anak mo. Minsan, naka-focus yung attention natin saan? Yung mga negative report. No? Totoo yun, di ba? Pag mumunta sa doktor, tapos biglang pa-check up ka, tapos biglang 1 taon ka na lang mabubuhay, no? Kaya, minsan may gano'n, no? Tapos, tataningan ka na, no? Hanggang sa ganitong edad ka na lang mabubuhay, nagpahula pa minsan, no? Sana wala na nagpapahula. Tanin mo ka sa tabi mo, nagpapahula ka ba? Kinamumuhian ni God yan, kaya huwag kang papahula. No? So, no? Nahirap nun, no? Mamaya may nagtaning, ganitong taong ka na lang mabubuhay, tapos tinanggap mo. Ay, yari. Huwag mo tatanggapin. No? Yung mga negative report. No? Kagaya nito, no? Nakarinig ng negative report si Jairus. Ang sabi niya, yung pinaka-servant niya, "Patay na ang anak mo, Jairus. Bakit mo pabalahin to si Jesus?" Yung guro. Pero, ang sabi nga dito, stop for a while. No? Stop. Pay attention doon sa sasabihin ni Jesus sa'yo. Ano sinabi ni Jesus kay Jairus? Nung marinig ni Jairus, wala na, patay na pala yung anak ko. Sabi ng servant, yun ang negative report. Pero ang sabi ni Jesus, ano sabi niya? Hindi siya patay. Natutulog lang. Di ba minsan may weirdong marinig ka? Ha? Weirdo yun eh. No? Sabi ng servant, patay na. Pero sasabihin ni Jesus, hindi siya patay. Natutulog lang. Di ba may ganon? Kung nagpunta ka sa doktor, may negative report sa'yo, may cancer ka, may bukol ka, kailangan mo ng biopsy, kailangan mo ng kung ano, no? Blood test, MRI, kung ano pa mga aparato na kailangan gawin sa'yo. No, kasi may ganitong ansakit. Tapos magtatanong ka kay Lord, "Lord, ano po bang sakit ko? Ano po bang dapat kong gawin?" Tapos minsan makakarinig ka, ganun. Hindi siya patay, natutulog lang. Di ba? Minsan ganun, no? Matatawa ka, hindi yan bukol. Hindi yan cancer. Butlig lang yan. Minsan may mga ganun maririnig. No, kulani lang. No? Kurikong lang. No? Alam yung kurikong, yung pagkagat ng lamok, may bumubukol na tubig. Ang sakit nun, pag pinisa. O kaya bulutong, no? Bulutong lang yan. Chicken pox lang.
No? Pero minsan sa kanila, minsan pag may nakarinig tayong negative report, doon nawawasak yung faith natin. No? Tapos magtanong ka kay Lord, tapos minsan ganun ang sasabihin sa'yo ni Lord, di siya patay, tulog lang. So anong pakikinggan mo? Yung negative report o yung tinig ni Jesus? Siyempre yung tinig ni Jesus. No? Di habang naglalakbay sila, andun na sila sa bahay, andun na naman yung mga kapitbahay. No? Maingin na naman yung mga kapitbahay doon, yung kapitbahay ni Jairus. Tapos sabi ng mga ano sabi ni Jesus, anong kaguluhan ito? Ang ingay nyo. No? Sabi ng mga kapitbahay ni Jairus, patay na po kasi yung anak ni Jairus. Second negative report ng mga kapitbahay. Yung mga chismosa sa kapitbahay, yung mga gano'n minsan. Natatandaan ko yun, nagpunta kami ni Pastor Ella dun siya, sa Paco. Nagpunta na yung mga iba't ibang manggagamot dun sa isang inalian, no? Ng masamang espiritu, yung lumulutang na babae, yung nag-elevate, no? Nagle-levitate, mga kataga pag kinakast out mo yung demon. Pumunta na yung pare, pumunta na yung imam, nagpunta na yung spiritista, nagpunta na yung pastor. No? Tapos biglang wala na daw pag-asa. Pero sa biyahe nila, nagpunta kami doon, ayun, kinast out namin yung demon. Ang sabi lang namin, tanggalin niyo po yung mga ito. Ang daming mga ang daming mga paraphernalias na may kabayo, may pusa. No? Wag po tayo maglalagay ng mga ganun sa mga born again. No? Portal kasi yun Pintuan yun ng enemy. Saan ba sa Bible yan? Yung example, yung lagi yung example si Achan. Yung kasama ni Joshua. Ang sabi ni God, no? Ang sabi ni God, huwag kayong kukuha ng mga paraphernalias na ito. Huwag kayong kukuha ng mga gamit dito sa mga naging kalaban nyo, yung mga napatay ninyo. Pero ang kulit ni sino yun? Si Achan. Kaibigan ni Diyos. No? Kinuha niya. Siguro magandang yung value, may value yun. Tapos kinuha niya. Tapos inuwi niya sa tent niya. Nilagay niya sa ilalim ng unan. Itinago. Ano ang resulta? Di punta na sila sa laban, sila Joshua. Nag-pray sila, tapos biglang, ang sabi ng Panginoon, andun, ang naniniwala sila, kasama nila ang Diyos. Pero nung pagdating sa laban, wala, talo sila. Ba't kaya tayo natatalo? Sabi nga. Ba't kaya, ang dami na ininom na gamot, pero hindi pa rin ako gumagaling. Ano kayo nangyayari? Di ba, mga ganun. Nagpunta ko na sa iba't ibang doctors. Nagpunta na ako sa St. Luke's. Punta na ako sa Metropolitan Hospital, Chinese General Hospital. Ay, wag naman sana matapos na itong St. Luke's nito. Wag naman ako St. Peter na susunod, no? Ang hirap nun. No, may mga ganun, no? Ang destination mo na pala St. Peter, hindi St. Luke's. Grabe. Mga negative report na maririnig mo minsan. Ano nangyari? Nalaman ni Joshua, nagtanong kasi siya kay Lord pay attention. Ano ba sinasabi ni Lord? Kaya kayo natatalo kasi may isa sa mga kasama nyo nagtago ng gamit ng mga sinasabi kong wag nyong gagawin o kukunin. Tapos umamin si Achan. Ako po yun, pasensya na. Sorry, Kuya Josh. Tapos ayun, inalis na. Inalis yung gamit sa loob ng bahay. Na yun ang nagiging cause kung bakit nagkakaroon ng talo. No, nagkakaroon ng pagkatalo sila sa laban. Baka ngayon minsan yun ang sakit No, yun nagbibigay sakit sa loob ng bahay. No? Meron pang isa mga Chinese, yung mga mayayaman na tao minsan. Nagtatanong kami, Lord, Kristiyano naman sila. Nakakilala kayo. Kasi lang, imbis na isa yung tinuturo ni Pastor Ella, hindi imbis na si Jesus lang, may another God na naman ay pinapasok. No? Meron silang crystals. Ang sabi nila, pag lugi daw ang negosyo, ilalabas si crystal Yan, nakatago. Pag napapansin na nalulugi,
Nagpe-pray sila kay Jesus tas may kristal. Hindi pwede, no? Laging magiging malabo yung kanilang negosyo dahil nga may nagnanakaw. Ganun din sa karamdaman. Baka akala mo ito, nagpapagaling. Ay, meron akong ganitong sample eh. Nakaranas siya na ng miracle. Umayos yung mga buto-buto niya, may cancer siya sa bone eh. Nung gumaling siya, nakalakad, nag-testify pa siya, narinig ito ng buong Pilipinas. No? Tapos, konting nagkaroon ng doubt, as parang may nararamdaman sakit ng konti, may creative miracle, bago na yung mga bones eh. Sabi ng doktor eh. Wala na yung mga nabubulok na bones. Kaso lang, dahil pumasok yung konting doubt, humanap pa siya ng ibang kaparaanan para gumaling. Konsulta uli siya sa albularyo, humingi ng oil, yun. Tapos lalong lumala. No? Pay attention tayo kung ano yung sinasabi ni Lord at susundin po natin dapat. No? Pay attention to what I say, sabi ni God. So ano sabi ni Jesus kay Jairus? Kahit may negative report, patay na ang anak mo. Bakit mo pa abalahin niya si Jesus, yung guru? Wala na. Our God is a limitless God. All things are possible. Tapos anong sinabi ni Jesus? O, di pinakinggan naman ni Jairus. Hindi siya patay, natutulog lang. Kaya pagdating doon, sabi ni Jesus doon sa patay na tao, no, anak ni Jairus, patay naman na in the natural. Pero, if you will activate your faith, all things are possible. Ano sabi ni Jesus? Pinakinggan ni Jairus? Yung sinabi ni Jesus. Natulog lang naman pala daw, sabi ni Jesus. Even though wala naman sinabi si Jairus na ganun. Pero nagkaroon ng miracle eh. Kasi siguro naniwala itong Jairus na ito. Kasi kung hindi naniwala itong Jairus ito, walang miracle na naganap. Kahit sinabi ni Jesus. Pero buti na lang, naniwala siya. Hindi siya naniwala dun sa dalawang taong nagsabi. Yung servant at yung mga kapitbahay. Napatay na. Pero ang sinabi ni Jesus, pinakinggan niya, yung sinabi ni Jesus, pay attention to what I say. Di siya patay, tulog lang. Kaya sinabi ni Jesus sa bangkay na yon, Ineng, bangon. Then all of a sudden, boom, nagising. Miracle took place. No? Ano ba sinasabi ni Lord sa atin kapag may karamdaman tayo? O baka naman, pag nakarinig tayo ng kakaibang utos, magpakalublob ka muna dyan sa tubig. Yan. May ganun din sa Bible no? Mamaya ma-discuss natin. So yan, point number 1, pay attention to what I say. Renew yung mind mo muna dapat. Huwag kang umayon sa takbo ng mundo. Ang takbo ng mundo, sabi ng mga takbo ng mundo, ang isipan ng mundo, patay na yung bata. Pero na-renew yung mind mo, kagaya kay Kristo, mind of Christ. Hindi siya patay, tulog lang. Then miracle took place. Kaya sabihin mo sa katabi mo, stop, pay attention to what God is saying. Renew your mind, magbago ka ng isip kasi baka mamaya, ka pa rin ng mundo, utak mo pa rin mundo, karnal pa rin yung utak mo. Hindi dapat, no? Pangalawa, listen. Listen to His Word. Open your ears. Yung iba nagbibingi-bingihan Di ba? Sabi, turn your ears to my words. Alam na ngayon truth, naririnig na, ang Diyos ay nagpapagaling. Alam na natin, madalas nakikita yung 7 divine exchange, no? Di ba? Yung ginawa sa cross of Calvary ni Jesus, by His stripe and by His wounds we are healed. Pero pag minsan, iba yung naririnig, hindi open yung tenga natin sa supernatural, lagi nakatingin lang tayo doon sa ano yung naririnig in the natural. No? Merong story sa Bible, ito yung centurion. Yung servant ng centurion nagkasakit. Pumunta yung centurion kay Jesus, no? Sa Luke chapter 7 yung makikita ito. 1-10. Sabi ng centurion, Panginoon, pagalingin niyo po yung aking servant.
may karamdaman. Ang sabi ni Jesus, o tara, tapos biglang pinigilan ng servant, ng centurion si Jesus, wag na po, wag niyo na po kayo sumama. No? Siguro busy si Jesus, marami pang pupuntahan, kaya sabi ng centurion, wag na po, sabihin niyo na lang. Ang sabi doon, sabihin niyo na lang. Sabihin niyo na lang yung kagalingan at gagaling yung servant ko. An example niya pa nga yung sarili niya. Sabi niya, ako po, kagaya ko, centurion, sundalo. Pag sinabi ko doon sa mga tauhan ko, lapit kayo sa akin, lalapit sila. Punta ka doon, pupunta sila doon. So, ganun din po kayo. Sabihin niyo lang yung kagalingan at gagaling yung servant ko. At ano nangyari? Pagpunta ng centurion doon sa servant, doon sa bahay niya, nadatna niya na yung servant niya ay magaling na. Pansinin nyo? No? Nakinig siya doon sa sinabi ni Jesus. Sa word. Narinig niya. No? Sinabi nung ni Jesus doon sa centurion, okay, dahil sa pananampalataya mo, magaling na yun. Yung servant mo. Kahit hindi siya pumunta. Pansinin mo yung unang kwento, yung point number 1. Pumunta si Jesus kasama si Jairus hanggang doon sa bahay. Pero ito, sabi ng centurion, huwag ka nang pumunta, Panginoon, sabihin mo na lang, parang ako, yung sundalo. Sinabi ko sa sundalo ko, pupunta doon. Halika rito, pupunta rito. Kaya ganoon na lang po gawin nyo, sabi ng centurion kay Jesus. Kaya sinabi niya lang through his mouth. No? Kaya dapat maging tayo, yung listen, makinig ka doon sa sinasabi ng Panginoon. Kaya nakinig yung centurion. Ano sinabi ni Jesus? O sige, dahil sa pananampalataya mo, magaling na yung servant mo. Kaya pagpunta nung centurion doon sa bahay ng servant, dahil nakinig siya doon sa sinabi, inater na word ni Jesus, kaya nagkaroon ng miracle. Supernatural healing. Gets natin? No? Listen to His Word. At pag nakinig naman tayo ng salita ng Panginoon, buksan mo yung spiritual ears mo para marinig mo. Baka maraming tutuli. Tignan mo yung tainga ng katabi mo. Pakisilip nga yan kung may mga tutuli. Yeah. No? Baka maraming nakabara kaya di marinig, no? Kung ano yung nais na sabihin ni Lord. Gusto nyo ng miracle? Gaya ng centurion, sabihin mo lang, Lord, gagaling yung servant ko. Nakinig lang siya, okay. Yun. Nakinig siya sa sinabi ng Panginoon. Kaya pagpunta niya doon sa bahay ng servant niya, magaling na yung may karamdaman na servant. Point number 3. Look. Look. Look to His Word. No? Tignan mo yung mga pangako ng Panginoon sa salita niya. No? Hindi naman tayo extreme dito po, no? Panay, hindi nga ako nakakarinig, pastor. Paano ko maririnig si Jesus? Paano nga yun? No? Hindi naman po tayo ganito extreme. No? Look to His Word. Kaya nga may Bible po eh. Ayan, no? Tignan mo kung ano yung mga pangako ni Lord yan sa salita niya. Panghawakan mo yun. Fix your eyes in Jesus. No? Do not let them out of your sight. Huwag mong hayaang mawala sa paningin mo yung mga pangako ni Lord sa salita niya. No? Pansinin mo yung istorya dito sa Luke chapter 18. Story ito ng bulag. No? Bulag, pastor. Tapos ang point number 3 mo, look. Look to His Word. Fix your eyes. Tapos sasabihin mo, yung sample mo, yung sample ng istorya mo ay isang bulag. Oo. Naka-fix lang yung eyes niya kahit bulag siya. Naka-fix lang yung eyes niya kay Jesus. Nung naraman nung bulag na nandun si Jesus, ano sabi niya? No? Son of David, have mercy on me. Son of David, have mercy on me. Sabi ng mga disipulo, uy, ang ingay mo, tigil. Uy, ingay mo. Tapos biglang sabi ni Jesus, wag niyo pigilan. Pinuntahan ni Jesus, ano bang gusto mo? Gusto ko po makakita. Tapos, anong sabi ng Bible? Instantly.
In that very moment, nakakita yung bulag. Kasi naka-fix lang yung eyes niya, even though bulag siya. Hindi siya umaalis doon sa lugar na yun. Dahil nalaman niya, nandun si Jesus kahit bulag siya. Nakikita niya na nandun si Jesus, nararamdaman niya. Kaya hindi siya tumigil sa kakasigaw, Son of David, have mercy on me. No? Son of David, have mercy on me. Kahit pinipigilan siya, huwag kang maingay. No? Sabi mo sa katabi, huwag kang maingay. Sabi mo sa katabi, huwag kang maingay. Fix your eyes on Jesus. No? Do not let them out of your sight. Huwag mong hayaang mawala itong mga salita ng Diyos sa iyong paningin. No? Itong bulag na ito, kahit bulag siya, hindi naalis yung kanyang paningin kay Jesus na nandun siya sa lugar na yun. Kaya nagsisigaw siya, kahit katawa-tawa siya, kahit na pinipigilan siya ng disipulo. Pero buti na lang napansin siya ni Jesus. Gusto niyo mapansin ni Jesus? No? Fix your eyes on Jesus. No? Huwag mong hayaang mawala sa paningin mo yung mga salita ng Diyos, yung pangako niya. No? Kaya ano nangyari? On that very moment, nakakita yung bulag. Supernatural healing. Point number 3 yan. Look. Tumingin ka sa kanyang salita. Meditate the word day and night. No? Tignan mo yung mga pangako ng Lord about healing. At panghawakan mo yun. At yun ang nangyari. Ang Diyos yung nagpapagaling, kaya ako'y gagaling. Ganun. No? Pang-apat, keep His word in your heart. Keep His word in your heart. Apply it. No? Keep them within your heart. No? Keep them within your heart. Ibig sabihin nito, i-apply mo. No? Hindi lang panay naririnig mo, hindi lang panay theoretical lang, o panay panay word lang ang nasa iyo, kundi yung word na dapat na yan ay maranasan. No? Kasi nga, in the beginning was the Word, and the Word was God. No? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At yung salitang yan, kapangyarihan yan eh. Yung salita. No? Kaya, ikikip mo dapat yan, yung salitang yan, at i-apply mo, i-activate mo yung faith mong yan. Gagaya nitong story, no, ni si Naaman. Ang sabi ng propeta, pumunta ka doon sa tubig, ilublob mo yung sarili mo 7 times. Kasi may problema siya sa balat, no? Ilublob mo yung sarili mo doon 7 times. Kaya anong ginawa ni Naaman? Okay, lublob siya ng 7 times. And then all of a sudden, miracle took place. No? Nawala yung ketong sa balat niya. Bakit? In-apply niya yung salita ng Diyos through the prophet. Kaya nagkaroon ng healing. No? His word in his heart. He kept his word in his heart. No? Tinago niya yung salita ng Diyos sa puso niya, in-apply niya. No? Sumunod siya doon sa sinabi ng propeta. Ilublob mo yung sarili mo 7 times. No? Ang tanong, kung kayo ba'y makarinig ng ganun, o sige, pumunta ka doon sa doon sa swimming pool ng Robinson Homes East, ilublob mo yung sarili mo doon 7 beses. No? Okay, punta ka doon sa Inulugan Taktak. Ilublob mo yung sarili mo 7 times. Naku, pastor, bumubula doon. Kakaiba ang amoy sa Inulugan Taktak. Susunod ka ba? Parang, ewan ko. Ganun ba? Hindi kagaya ni Naaman. No? Sabi ni Elijah, sige, punta ka dun sa tubig na yan, maglublob ka ng 7 beses. No? Sumunod naman siya. After ng 7 lublob, completion, tapos na. Magaling na yung kanyang balat. Wala na yung mga ketong.
Minsan may ganun eh. Makareceive ka ng utos ni Lord, gawin mo to. Tapos minsan ayaw mo gawin. Kasi nga kakaiba yung utos niya. Get mo yon? Kakaiba. Pero kung isinasa puso mo yung salita niya, i-apply mo talaga. Susundin mo talaga. Gaya ni Naaman. Okay po. Miracle took place. No? Miracle healing took place. Panglima, speak. No? Speak life to those who find them. No? Speak life. For they are life to those who find them. Ito lagi sinturo dito sa church na ito, no? Speak life. Kagaya ng story ng nagbe-bleed na babae for 12 years. Anong sabi diyan sa story yan sa Mark chapter 5? Nagpunta na siya sa iba't ibang klase ng doktor. Instead of getting better, she grew worse, sabi noon. Imbis na gumaling, lalo siyang lumala. Naubos na lahat ng kanyang pera. No, lahat na siguro ng ospital na dito sa Pilipinas, pinuntahan niya, St. Luke's, Makati Medical Center, Chinese General Hospital, kahit East Avenue Medical Center, pinuntahan niya na. No? And then all of a sudden, sabi ng doktor, wala ka ng kagalingan. Pero, nalaman niya, paparating si Jesus doon sa lugar niya. No? Hindi ko alam ang isang babae nagbe-bleed na tuloy-tuloy. Kasi meron ako pinag-pray na isang babae sa online noon. Si Ate Angel, ang pangalan niya. Alam ko, nag-testify na yata siya one time. Online. Pandemic ito. Sabi niya, nagbe-bleed din siya. Nagbe-bleed din siya. Tapos, na-receive ko kung ano yung sinasabi ni Lord para sa kanya. So, in-apply niya. No? Ginawa niya. Then, all of a sudden, dun sa online, nasa Makati yata siya, tapos ako nasa Antipolo. Nag-declare ako ng healing. Ni-rebuke ko yung sakit na nagbe-bleed. Then, all of a sudden, sabi, tumigil, pastor. Talaga, instant, through online. Kasi nag-speak life. Siguro minsan tayo pag nakakarinig tayo ng mga negative report sa mga doktor, ay, wala na raw lunas yung ano ko. Hanggang ganito na lang daw ang buhay ko. No? Hindi. Dapat, ano sabi ni Jesus, the point number 1? Stop. Pay attention. No? Buti pinakinggan ni Jairo si Jesus. Hindi siya patay, tulog lang. Pero nakarinig siya, wala nang pag-asa, patay na. Importante, speak life. Kagaya nung ginawa nitong babaeng ito. Yung pinag-pray ko sa online, si Ate Angel. Diba? Ayan, no? Buhay na patutuo yun. Minsan, imbitahin ko nga yan dito para yung mga kwento dito, totoo. Hindi kwentong barbero po. Hindi nagsisinungaling ang testimony ni Jesus. Hallelujah. Palakpan natin si Lord. Hallelujah. And then, ano sabi ng babae? Nagbe-bleed for 12 years. Ano ang sinabi niya? Sa utak niya lang. Okay, binulong niya lang sa sarili niya. Di man ano sinasabi, no? Sabi niya, mahawaan ko lang lalayan ni Jesus, gagaling ako. Siguro sinabi niya lang sa utak niya yun or sa bibig niya. Kinausap niya sa sarili niya. Dinikta niya sa sarili niya yun. No? Mahawaan ko lang lalayan ni Jesus, ako'y gagaling. Kaya nung dumating si Jesus, pumunta na siya doon. Kahit siguro pag nagbibilid ang babae, nanghihina ba? Nahihilo. O, di ba? Siguro gano'n. Nahihilo ako. Nahihilo ako. Pero ayan na si Jesus. Uy! Nahawakan niya. And then all of a sudden, may power daw na lumabas. Naramdaman ni Jesus, may power na lumabas. At hinanap niya yun. Sino yung umawak sa akin? Tapos sabi ng mga disipulo, ang dami-dami dumidikit sa iyo, Panginoon. Tapos sasabihin nyo, sino yung humawak sa'yo? Kasi naramdaman ni Jesus eh. May power na lumabas. And then all of a sudden, yung babae na nagbe-bleed for 12 years, nagulat din siya, tumigil yung bleeding. Tumigil yung pain, siguro, no? Yung pain. Tapos umamin siya, ako po yun, Jesus, yung humawak po sa inyo. Kaya sabi ni Jesus, your faith has healed you. No? Go in peace. Speak life. Kahit may negative report,
Hindi ba ako nagsisinungaling noon, pastor? Iyon ang totoo. May cancer ako. May ganito ako. May ganitong sakit. Huwag mo tatanggapin. I-contend mo, ilaban mo. Kahit namamatay na ako. Meron nga story sa Bible, ano yung pangalan niya? Sa Old Testament time, na agaw buhay na itong taong ito. Pero nagpakumbaba lang siya sa Panginoon, kay Yahweh. Kasi kung babasahin mo yung Bible, ang istorya noon, nabuhay pa siya ng 15 years. Hindi ko lang na-quote dyan. Kasama yun. Tinaningan na siya na mamamatay, pero kinontent niya pa kay Lord, nilaban niya pa yung buhay niya, nabuhay pa siya ng 15 years. Sa Old Testament yun, yung storya. No? Pansinin mo yun, agaw buhay na. Pero kinontent niya lang kay Yahweh. Then all of a sudden, nabuhay pa siya for another 15 years. Kagaya nitong babaeng na ito, punta sa iba't ibang doktor, for 12 years may sakit, bleeding, pero sinabi niya lang, mawaan ko lang ilayan ni Jesus, ako'y gagaling. Naalala ko story, sinermon ko ito one time sa seminary. Itong story ito, babae nagbe-bleed for 12 years. Kami, mga estudyanteng nagpapastor, ang subject namin ay homiletics. Sa preaching, no? So gumawa akong sermon, ito. At sinabi ko, nung hinawakan ng babae, yung laylayan ni Jesus, siya'y gumaling. Sabi ng professor ko, wala na si Jesus, wala na yung laylayan ni Jesus. Ano pang hawakan nating laylayan? No? Yun, ang tinuturo ko dito, yung faith ng babae, na diniklara niya sa sarili niya, mahawakan ko lang laylayan ni Jesus, ako'y gagaling. So, i-apply din natin yun sa buhay natin. No? Speak life. May cancer? Ay, hindi. Gagaling din ako. Ako nga, last year, di ba, yung patotoo ko, kala ko mamamatay na po ako. Di ba? Ewan ko, narinig niyo na yun, yung patotoo ko last time. Lord, kakasimula na itong limitless God. Diyos, pero mamamatay na ba ako? Teka lang. No? Sunod-sunod, natulog lang naman ako. Pagkagising ko, may nalakjo ako. Hindi, una man, nadulas lang naman ako sa bahay ko, sa gate. Tumama yung mukha ko sa gate. Okay naman ako. Tapos tulog ko naman pagkatulog ko at nagumising ako, nalakjo. Hindi ko sarado yung mukha ko. No? Hindi ko maibuka yung bibig ko. And then all of a sudden, hindi ako makatulog ng 2 araw. Sino nakaranas nun? 2 araw na hindi natutulog kahit seconds lang. Pares kami ni Kuya Vince. Si Kuya Jobit. Anong pakiramdam ng 2 araw na hindi natutulog? Lutang. Lutang. Ayan. Diba? Lutang. Ang hirap nun. Lutang. Tapos, latang-lata ka. Gusto mo matulog, hindi ko makatulog kasi may anxiety. May fear of the unknown. Bigla na lang kakabahan ako. Gusto ko lang matulog, biglang kakabahan ako. Mamaya di na magising. Yung mga ganun eh. Tapos nagka-GERD. Bawal na daw ang kape. Paborito ko pa naman yung kape. Gusto ko pa naman yung may cream. Bawal na daw yung may cream. Naku, ayun. Paano yung mga macchiato? Paano yung mga... yung cappuccino. Yun ang negative report. Tinanggap ko ba ang negative report? No. Lord, gusto ko ng kape. Kaya nagkakape pa rin ako yun. Macchiato kanina inom ko. Sabi ng doktor, magkakaroon daw ng GERD dito. Ang daming pinainom sa aking gamot. Waipik. Buti na lang, may word of wisdom. May word of knowledge. Binigay kay Pastor Ella. Lord, saan ba dadali ko to si Pastor?
Dinala ko na sa Makati Medical Center. Ano? Assumption. Antipolo doctors. Pare-pares na sinasabi. Ito yung gamot. Tapos biglang, ano yun? Yung gastro na doktor. Gastro? O, makinig kayo doon sa sinasabi. O di, pumunta naman kami. Naghanap kami ng doktor. Gastro daw. Meron ba yung gastro? Saan ba yung mga gastro doktor na yun? Yung pala, yun yung nagtitingin dito sa tiyan, no? Sa lalamunan. Pababa. Mali pala yung pinupuntahan ko, ENT. Dentist pa. Talaga sa dentist. Nakagastos pa ako ng 15,000. Pinapasuot sa akin yung, ano ba tawag yun? Parang brace. Mouth guard. Pag sinuot-suot ko yun, suka ka ng suka. Splint. Oh, yung splint. Sabi ko, pag magsalita pa nga, hello, parang cartoons ng datingan. Sabi ko, ayoko nito, Lord. Tanggalin ko nga. Pinababalik ako. Tapos isusuot ko daw yun 22 hours a day. Paano kakain? Sa 2 hours. Sabi yan. Tapos magbabayad ako. Sabi. Nagbayad ako 15,000. Tapos sinabi ko na doon sa dentista, ayoko na po nito. Ayaw ko po nito. Sabi ko, gusto ko magkape. Ay, coffee is life. No? Tapos all of a sudden, ayun, okay naman. Tinanggal ko yun. Nag-speak life ako. I speak life sa throat ko. In Jesus' name, sa lalamunan ko. Sa tiyan ko. I speak life sa spinal cord ko. I speak life sa jaw. Pumantay. In Jesus' name. Ganun lang ako. Then all of a sudden, I'm okay. Nakakatulog na ako. Masarap ang tulog ko. Even though may ginagamit din ng Panginoon na gamot. No? Magnesium. Nagmamagnesium ako. Ayun. Yun lang. Nagkita kami nga ng mga kaklase ko nung mga high school pa. Sabi niya, ikaw Ray, may maintenance ka na ba? Wala akong maintenance. Even though binigyan ako maintenance ng doktor. Sabi, ubusin mo to. No? Inumin mo ito, ilang buwan ba yun? Tuloy-tuloy. Sabi ko, wala naman ako nararamdaman ganyan. Kaya ni-stop ko din. Pero wag niyong gagawin yun. Faith ko kasi yun eh. No? Baka sabihin, gawin, si pastor nga ginawa eh. Subukan ko nga. No? Mag-check pa rin kayo sa doktor. No? Kasi sila naman na magsasabi kung talagang stop na. Pero ako, yun kasi yung faith ko. Ayoko na nito mga gamot. Okay nito, magnesium kasi nakakapampatulog. Oh, yes. I speak life. No? Bakit? For they are life to those who find them. Kaya pag may karamdaman, i-rebuke yung sakit, mag-speak life ka, gagaling ako. Bayad dito ni Jesus. Ganun yung faith ko eh. Binayaran na ito ni Jesus sa kanyang sugat at latay sa kanyang katawan. Sabi sa Isaiah 53:4-5, by His stripes and by His wounds, I'm healed. Dati nga, akala ko talaga mamamatay na ako, magbubuhat lang ako. Masusukad. Nagaganon na ako, nagchochoke. Lord, hanggang kailan ba yung ganito? Papabuhat sa akin yung bag. Si Pastor Ella. Ganun ako. Grabe, bawal na ba ako magbuhat ng mabigat? Sabi kong ganun. Paano ba naman yung pangarap ko pa na mag-witch, kagaya ni Kuya Job? Sabi kong ganun. Sabi kong ganun, pero wala na talaga. Kaya, okay. Ngayon naman, nakakabuhat ako. Kasi wala talaga magbubuhat. Hindi ako talaga magbubuhat. Walang ibang gagawa. I speak life. At pang-anim, receive. No? Divine health, have faith. Kailangan may faith tayo, mga kapatid. Health to one's whole body. Dapat meron kang faith. Kagaya nitong story na sa Bible, no? Yung Canaanite woman. Matthew 15. Dito nakakaiyak ito. Itong storyang ito.
pumunta itong Canaanites kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, pwede niyo po bang pagalingin yung anak ko? Alam niyo yung storya doon? Hindi siya pinansin ni Jesus. Grabe, hindi siya pinansin. Dinedma siya. No? Dinedma siya. Basahin niyo. Dinedma. Walang ginawa si Jesus. Pumunta yung Canaanites. Sabi niya, Panginoon, pwede po ba pagalingin niyo po yung anak ko? May sakit po kasi siya. Hindi nagsalita si Jesus. Hindi niya pinansin. Kasi nga, Canaanite siya. No? Canaanite siya eh. Parang yun. Yun ang isang reason din, no? Pero, hindi tumigil itong babaeng ito. Sabi niya, inulit niya ulit, Panginoon, pagalingin niyo naman po yung anak ko. Nagpunta, sabi ni Jesus, may sinabi siya no, sa story. Tingnan natin, no? Puntahan natin, no? Basahin natin. Nakakaiyak ito. Nung binabasa ko ito, naiyak ako eh. Sige, buksan natin yung Bible natin para makita natin yung sinasabi ko. Matthew 15. Ito yung paano na nagulat ako. Tumanggi si Jesus, walang emosyon. Pero maganda, may sinabi yung babae dito. No? Ang sabi niya, tingnan natin, ano yung sinabi? When Jesus left there, he withdrew to a, tama ba yung binabasa ko? Tama, yan. Matthew 15:21. Pababa. When Jesus left there, he withdrew to the area of Tyre and Sidon. Just then, a Canaanite woman from that region came and kept crying out, "Have mercy on me, Lord, Son of David. My daughter is severely tormented by a demon." Tapos pansinin sa verse 23. Jesus did not say a word to her. Ang sakit nun. Hindi pinansin. Dead ma. His disciples approached him and urged him, send her away because she's crying out after us. Hindi kinausap ni Jesus. Taboy na natin yan. Palisin na natin. Parang gano'n yan. No? Pero he replied, si Jesus na ito, nagsalita na sa wakas si Jesus. He replied, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Kasi nga Canaanite siya eh. Napunta lang si Jesus para sa mga Israel. Pero sabi niya, but she came, knelt before him, and said, Lord, help me. Then, verse 26, he answered, is it right to take the children's bread and throw it to the dogs? Sabi ni Jesus yun. Pero sabi naman yung babae, yes, Lord, she said. Yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Tapos sabi ni Jesus, then Jesus replied to her, woman, your faith is great. Let it be done to you as you want. And from the moment, her daughter was healed. Ano yung magandang faith? Ito sana matutunan natin dito sa babaeng ito. Minsan, tinatanggihan tayo ng mga ospital, di ba? Wala tayong pera. Kailangan ka mag-deposito. May nakaranas ng gano'n. Punta ka sa ospital. Kailangan ka mag-deposito ng 20,000. Wala po akong 20,000. Ano yung mga gano'n? Nakaranas ng gano'n. O mga kayo, mga mayayaman kayo talaga. Okay. Sana wala. Tinatanggihan dahil nga walang deposito. Pang-deposito. Ito naman, sabi parang si Jesus ganun, dinedma niya lang. Pero maganda dito sa babaeng ito, hindi siya tumigil. Lord, help. Tulungan niyo po. Kahit yan na lang po, yung mga tira-tira niyo na nalalaglag sa inyong kapagkainan, na pagkain ng aso, okay na po sa akin yan. Parang ganun yan eh. Okay na po sa akin yan. Gusto ko po yun. Kahit yun na lang po. Hindi kahit yung buong pagkainan ninyo, kahit yun na lang mga tira-tira, okay na sa akin yan. Ano tinuturo ng babae sa atin? Lord, kahit yun na lang po, konting kagalingan para sa anak ko, okay na po sa akin yan, pakinggan niyo po ako. Nagpakumbaba siya eh. No? Kaya yun na lang pong nahuhulog na pagkain na pangkain ng aso, pagkain sa aso, okay na po yun, akin na lang po yun. Kaya doon nakita ni Jesus yung faith ng babae. No? Sige, dahil sa pananampalataya mo, mangyayari yung
Kagalingan na yon sa anak mo. Kaya nangyari, nakalaya siya, na-deliverance yung babae. Kahit hindi pumunta si Jesus doon sa anak nung Canaanite woman. Dahil sa faith nung nanay. Hello, mga nanay. Yan yung faith ng mga nanay para sa anak. No? Tatanggapin lahat yung minsang tatanggapin mo minsan yung yung mga pangit na maririnig bilang nanay. Tatanggapin mo na lang para sa anak ko na lang, Lord. Okay na po 'yan. Para sa anak ko na lang. Gusto ko lang gumaling yung anak ko. Doon nabuhayan si Jesus Sa una, hindi siya pinansin di ba? Dahil yung faith ng nanay para sa anak. Nakalaya yung anak niya mula sa demon, spirit of infirmity. Nagkaroon ng divine health. Kasi sa divine healing na nangyari. Dahil sa faith ng babae. Health is health to one's whole body. Naiyak ako nito, Ito yung nakita ko, hindi pinansin ni Jesus yung babae, nagmamakaawa, pero nagpakumbaba pa rin siya. Kinontend ba? Pag minsan tayo, pag may sakit, pag sinabi ng doktor, walang pag-asa, hindi natin kinokontent kay Lord Minsan, hihintay na lang natin kamatayan natin minsan. Hindi, dapat ko-content mo Magiging makulit ka sa Panginoon. Kasi tinapos na nga ni Jesus yan By His stripe and by His wounds, we are healed. Ko-content mo yun. Kung sinabi ng Diyos, sinabi ng doktor, 1 buwan ka na lang mabubuhay, content mo kay Lord. Kinikwento ko nga kanina, yung tinaningan na rin, pero nung lumapit siya kay Yahweh, nag-extend yung buhay niya 15 years. Hanapin nyo kung sino yung sinasabi kong kwentong yan sa Old Testament. Na in-extend yung buhay niya 15 years. Bigay niyo yung pangalan. May premyo kayo sa akin sa Sunday, next Sunday. Sige sabihin niyo sa akin Hanapin niyo yung kwentong yun. In-extend ni God yung buhay niya, 15 years. Bigyan ko kayo ng tsokolate. Sige Para sa tsokolate. Itong babaeng ito, sana ganito yung faith natin, Lord, kahit yan na lang pong tira-tira ninyo, okay na po sa akin, basta gumaling po yung anak ko. Yung kahiyahiya na siya, yung parang namamalimos, nagmamakaawa. Pero yun yung faith niya Kaya na-receive niya yung faith, yung divine healing para sa anak niya. I-Google nyo. Sige, malaya nga kayong kunin sa Google. Sino yung yung taong yun na namata, may taning na. Hanapin mo kung hari. Di ko lang nilagay dyan kasi may dami ng kwento Na-extend yung buhay niya, agaw buhay. Pero na-extend yung buhay niya 15 years. Hanapin nyo. Bigyan ko yung clue. 15 years daw na na-extend yung buhay. Sa Google. Hanapin nyo, makikita nyo yan. Ha? Hezekiah. Tama nga. Yan. Hezekiah. Magdadala akong chocolate next week. Maraming chocolate. Diba? Nasa Bible, 15 years na nabuhay muli. Extend yun yung buhay. Kahit tinaningan ka ng doktor, huwag mo tatanggapin. I-contend mo, kailangan mo i-contend. Kagaya nitong babaeng ito, kinontend niya. Teka, Lord, wag. Kahit yan na lang po, tira-tira na lang okay na sa akin para gumaling anak ko. Kaya na nangyari, miracle took place. Ganun ang mag-receive ng makaranas ng mga supernatural healing from God. Yan yung mga storyang yan. Tayo po tayong lahat, declare tayo ng supernatural healing ni Lord. May sakit ka ba ngayon sa oras na ito? No? Lahat tayo siguro ako, masakit nga spine, lower back ko No? Sakit ba? Meron ka ba sakit? Tinaningan ka na ba? Marami ka na bang iniinom na gamot? Nagulat ako nung may mga kaibigan kami ni Pastor Ella.
Minimum ako, pastor, 13 tablet. 13 tablet. Oo nga, 30 nga. 13 tablet. 30 pieces. Ano yun? 10 tableta sa breakfast, 10 tableta sa lunch, 10 tableta sa dinner. Ano ba yan? Ano yan? Pero gumaling. Pero gumaling siya. No? Kasi nga yun yung faith. Depende yan sa faith ng tao sa Panginoon. Sa oras na ito, may karamdaman ka po ba? Sa oras na ito, mga nasa online. Ba, kailangan tumigil ka muna, pay attention, ano yung sinasabi ni Lord para sa'yo upang maranasan mo yung kagalingan niya. Kagaya ni Jairus. Patay na daw yung anak, pero nung sinabi ni Jesus, hindi siya patay, tulog lang. Kaya nagkaroon ng pagkabuhay. Gumaling yung anak, nabuhay ulit. Baka kailangan mo lang makinig. Kagaya ng centurion na servant niya. Sabihin mo lang, Lord, yung kagalingan, gagaling yung servant ko. O kailangan mong i-focus yung eyes natin sa mga promises ni Lord sa word niya. Kagaya ng blind man, hindi siya tumigil hanggat ma-receive niya yung kagalingan ng mata niya. Sinisigaw niya yung Son of David, have mercy on me. Kahit tinataboy-taboy na siya ng mga disipulo, pero he continue fixing his eyes even though blind siya. He fixed his eyes on that very moment kay Jesus dahil alam niya na nandun si Jesus. Kaya napansin siya ni Jesus. On that very moment, instant healing yung kanyang mata, nakakita. O kailangan natin lang i-keep yung word ni Lord sa heart natin at i-apply natin sa buhay natin, isa puso natin. Kagaya yung story ni Naaman. Nakinig lang siya dun sa sinabi ng propeta, lublub mo ng 7 beses yung katawan mo sa tubig na yan. At ginawa naman niya, lublub siya ng 7 beses at gumaling yung kanyang balat. Wala yung ketong. O kagaya ng isang babae naman na nagbi-bleed for 12 years. Nasabi niya, mahawaan ko lang ang laylayan ni Jesus. Ako'y gagaling. Kaya inaktuan niya. Inawakan niya yung laylayan ni Jesus at that very moment, gumaling siya. Nawala yung bleeding for 12 years. Nag-speak life sa kanya. Nag-speak siya ng life sa sarili niya. Mahawaan ko lang laylayan ni Jesus, ako'y gagaling. O baka pwede naman yung faith ng Canaanite woman. Even though hindi siya pinansin ni Jesus nang una, he contend the healing para sa anak niya na makalayo siya sa spirit of infirmity kasi demonized yung anak niya. At doon napansin ni Jesus yung pananampalataya ng babaeng ito. Kaya on that very moment, gumaling yung kanyang anak na deliverance sa spirit of infirmity na nagbigay sakit at karamdaman sa anak ng Canaanites dito. Lord, right now, in the name of Jesus, let the spirit of healing flow in our midst right now. Karabakanda rabaseka mama. I rebuke all sicknesses right now. Ano bang klaseng sakit ka sa pangalan ni Jesus? Bayad ka 2,000 years ago. By His stripes and by His wounds, we are healed. Kaya lahat ng sakit, tinataboy ko sa pangalan ni Jesus. Kahit ano pa ang pangalan mo, cancer, AIDS, o anumang matitinding sakit, there is the name above every name, and that is Jesus. Masigit na pangalan kaysa sa'yo. You will bow down in the name of Jesus. Lahat ng sakit, kahit spirit of infirmity ka pa, kahit na yung demon na nagbibigay sakit sa tao, you will bow down in the name of Jesus. Every knee will bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord.
Our healer. Dahil inako niya na lahat ng sakit. Inako niya lahat ng sakit by His stripes. Isaiah 53:4-5, by His stripes and by His wounds, we are healed. Kaya lahat ng sakit, kahit sa mga nasa online, lahat ng sakit na meron kayo, tinataboy ko sa pangalan ni Jesus. I rebuke you. Get out of their bodies right now. Lahat ng sakit lumayas kayo sa mga katawan namin. In the name of Jesus. Then I declare right now, healing right now to flow in our bodies. I declare healing right now to flow. Spirit, soul, and body. Spirit, soul, and body, be healed. Be healed. Thank you, Lord, for your healing right now. Receive the healing right now. Activate your faith. Receive it by faith. Thank you, Lord, for your healing. Kung paano gumaling yung mga taong ito. Ang example nito sa Bible. We receive the supernatural healing right now. We receive it right now. Kura babakanta rabaye gamama. Yarararararaye. Karababakanta rababasik gamama. Receive, don't doubt, don't doubt. Huwag ka mag-aalinlangan. Huwag ka mag-aalinlangan. Activate mo yung faith mo. Receive your healing right now. Shaba. Kura bababaye gamama. Kura ba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 . Nakikita ko yung kamay ng Panginoon sa oras na ito. Hinahawakan ng bawat isa sa inyo. Kinilihans niya yung kanyang kamay sa bawat isa sa inyo. Receive it by faith. Receive it by faith. Kara bababababababa. Kura ba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 . Sika mama. Healing right now continue to flow. Kura babababababababa. Tanggilan kayo healing. Hindi sa mga nasa online. Nahawakan po kayo ng Panginoon sa mga nasa online. Nahawakan kayo ng Panginoon. Nililiens niya yung kamay niya sa inyo. At makaramdaman meron ka, pinagaling ka na. Ang tinin mo, pinagaling ka na. Hallelujah. Receive your healing. Hallelujah. Receive your deliverance. Receive your deliverance from the spirit of infirmity. Pura babakanta rabasik. Receive your healing, spirit, soul, and body. Kung ito man ay emotional sickness, mental sickness, physical sickness, God heal you right now. God can heal you right now. You just receive it by faith. Siguro baba. Speak life right now to your body. Because this is the temple of the Holy Spirit. Binayaran na ito ni Jesus ng mahal. I declare, Lord, ang bawat isa nakakapakinig ng salita ninyo sa oras na ito. Mamamatay kami hindi sa karamdaman. Mamamatay lang kami sa katandaan. In Jesus' name. Siguro, babababae ka mama. Sinasaway ko yung espiritu ng untimely death. Sinasaway kita sa pangalan ni Jesus. I speak long life. Long life sa bawat isa sa amin. Long life. Yes, Lord. Long life. Hallelujah. Long life. Good health. Divine health. Divine health. Hindi kami magiging lumpo. Hindi kami magiging bulag. We speak life in the name Yes, of Lord. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, There Jesus. is Receive your healing. healing. Sa bata, magpasalamat ka sa oras na ito. Thank you, Lord, for your healing. As we lift our voice Hallelujah. in faith, we speak life. We speak life, yes, Lord, in the name of Jesus. There is healing.
praise, Jesus, to the one who's worthy of all glory. Jesus is his name. As we lift our voice in praise, oh, we speak life. We speak life. Oh, in the name of Jesus, there is healing flowing in this place. As we lift our voices, and we give all the praise to the one who's Oh, Rabbi, come on. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus is his name. Hallelujah. So we lift our voices. Sabi ng Panginoon, ang mapahira ng langis at mapatungan ng kamay at may panalangin, anuman sakit na meron tayo, tayo'y gagaling. Receive it. Receive it by faith right now. Napatungan na kayo ng kamay, inanoint kayo ng oil, receive it by faith that you are healed. That you are healed right now. Pasalamatan mo na ang Panginoon sa oras na ito. Mag-speak ka ng divine health sa buhay mo, sa katawan mo. Mag-speak ka ng divine health. Mag-speak ka ng long life. Mahaba pa ang buhay natin. In the name of Jesus, marami pa tayo i-advance sa kingdom ni Lord sa mundong ito. Pura baye, kamama. I-cast out mo yan, untimely death. I rebuke that in Jesus' name. Oh. I rebuke the spirit of death. In Jesus' name, I speak life. The life that comes from the Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Pura bababa, kandara babae, kamama. Speak life right now to your body. Speak life. Kung may mga nararamdaman ka na hindi kakaiba sa katawan, na i-rebuke nyo. Itaboy mo yung karamdaman na yan. Magsalita ka ng kagalingan. Hallelujah. Jesus! Flowing in this place as we lift our voice in faith. We speak life, God. We speak life. We speak life in the name of Jesus. There is healing flowing in this place as we lift our voice in faith, and we give all the praise to the one who's worthy of all glory. Jesus is his name. So we lift our voice in praise. We speak life. We Speak life. Yes, God. We speak life in in the name of of Jesus. There is And there is healing. flowing in His lift our voice in faith. We speak life. Thank you, Lord, for your healing. We speak life. Thank you, Lord, for your healing upon Pastor Ryan. In the name Thank you, Lord, for your healing upon Kuya Don. And each one of us here na merong mga iba't ibang nararamdaman sa katawang ito. We speak life.
Speak healing in our body right now. Hallelujah. I declare divine health. I declare Jeremiah 30:17 na sinabi nyo kay Jeremiah na alam ko Lord, hindi lang ito para kay Jeremiah, sa bawat isa sa amin. Jeremiah 30:17, I will restore you to health and heal your wounds. I declare restoration of health sa amin. Divine health. At kung may mga sugat, may mga wounds na kailangan ma-heal, Lord, I declare healing in our wounds, Lord. Sa loob ng katawang ito, sa puso namin, o sa utak namin, Lord, healing of wounds flow. Because by your wounds, we are healed. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We receive it, Lord. We receive it, Lord. Thank you, Lord. Continue to activate our faith, God. Flowing in this place as we lift our voice in faith. Speak life. We speak life. We speak life in the name of Jesus. There is healing flowing in this place as we lift our voice in faith. I-check nyo po yung kagalingan na ginawa ni Lord sa buhay mo ngayon, sa katawan mo. I-check mo. Siyasatin mo yung katawan mo kung may okay na ba. Gawin mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa kung may karamdaman ka. Gawin mo ngayon. Obserbahan mo. Kung wala pa, continue. Activate. No? Activate your faith. I-content mo kay Lord dyan. I-content mo. Ilaban mo. Pakawakan mo yung mga pangako ng Diyos na ginawa niya sa lahat ng karamdaman. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your healing. Thank you for your deliverance. Thank you, God. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pastor Ella, meron kang word? Lord, I just received specifically sa digestive system. So I pray that kung meron man kayo nararanasan sa digestive system, nagloloko yung tiyan, in the name of Jesus right now, I declare even new digestive system from heaven. And kanina I was also led to just declare to the different systems of the body, all things new, creative miracles, new cardiovascular system, new yung digestive system, skeletal system, lahat dineclare ko bawat isang system. Yes, kasi nakaranas ako nun. So I declare, do it again, Lord. Yung mga may PCOS, new reproductive system sa inyo. In Jesus' name. Even sa mga nanonood, I declare all things be made new. Sabi ni Lord, behold, I make all things new. In Jesus' name. Hallelujah. Receive the creative miracle. Creative miracle. Hallelujah. Yes, Lord, as I raise my hand toward these people, God, I declare your covering upon each one of us, Lord, with the blood of Jesus. And more of your love, Abba Father, continue to pour out upon us. And the dunamis, the power of the Holy Spirit, continue to flow upon us, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. God bless po. Nagpalain tayo ni Lord. Hallelujah.